May nag-message nga pala sa akin, tinatanong niya kung ano daw yung magandang printer para sa pigment ink ngayong 2025. Pero bago natin sagutin yan, kung gusto niyong suportahan etong YouTube channel natin or yung mga vlogs natin tungkol dito sa printing business, pwede kayong mag-donate or mag-send ng GCash dito para masustain natin etong YouTube channel natin. At maraming salamat sa mga nag-avail ng mga templates natin, kasi alam nyo naman na yung pag-avail ninyo ng mga template isa yan sa mga dahilan kung bakit tuloy-tuloy tayo dito sa ating YouTube channel. At eto na nga, sasagutin ko or i-share ko sa inyo kung ano yung mga printers na kahit papano pwede sa pigment ink and sublimation, from budget meals up to yung tipong medyo merong kang budget, at sisimulan na natin yan. Kahit na 2025 na, wala pa rin tatalo dito sa Epson 121 pagdating sa paggamit or pag-convert ng printer from dye ink into pigment ink or sublimation. Ito talaga yung pinakamurang budget gaming na printer. Epson 121, makakabili ka nito around 5,000 or 6,000. Ganyan lang yung suggested retail price niya. Mga tropa, although mura etong printer na to, medyo marami kang struggles na may experience sa paggamit ng printer na to, lalong-lalo na kung baguhan ka. Pero mga tropa, napakadami ring gumagamit ng printer na to. Even yung mga matatagal na sa printing business, talagang goods na goods talaga when it comes sa printer na to. Kasi tipong napakamura lang niya at kayang-kaya niya nang mag-accommodate ng mga sticker printing, mugs printing. Pero mga tropa, ito yung isi-share ko sa inyo na cons ng printer na to. Unang-una, kailangan mo siyang i-modified. Kailangan mong tanggalan ng shark teeth, at syempre sa pagpiprint ng mga makakapal na papel, kailangan mo talagang tanggalan ng shark teeth etong printer na to. Ano ba yung shark teeth mga tropa? Ito yung shark teeth. Kailangan mong i-modified yung printer na yan kasi nga etong printer na to na Epson 121 ay dedicated lang siya para sa document printing. Pag print lang siya ng mga bond paper and anything na mga maninipis na papel. So ayun lang talaga yung kanyang purpose, at alam mo naman yung Pilipino syempre madiskarte, di ba? Kaya napakarami rin gumagamit ng printer na to, even yung mga matatagal na sa printing business. Even ako, gumagamit ako ng Epson 121 before nung meron pa akong mugs printing. Yun nga lang talaga, may experience mo dyan yung minsan yung pinakadulo ay hindi makakapag-print, kaya lalagyan mo siya ng dugtong method. Napakaraming modification, pero once na makonquer mo yun or malaman mo yung mga diskarte, talagang goods na goods yan. Kung gusto nyo pang malaman kung ano pa yung pros and cons ng mga printer na babanggitin natin, panoodin nyo na lang yung mga previous kong upload. At inuulit ko, etong printer na to, okay siya for pigment ink and sublimation. Nasa sa inyo na kung anong brand ng pigment ink or sublimation yung inyong gagamitin, kasi nakadepende pa rin talaga yan sa mga taste ninyo or sa mga gusto ninyong output, di ba? So move forward tayo sa printer na pwede sa pigment ink and sublimation. Once na medyo meron ka namang budget, eto na yung bilihin mo. Epson 3210, and pwede rin naman siyang pang print ng document. Ang kinagandahan lang neto, kahit papano, kayang-kaya niyang mag-accommodate ng mga medyo makakapal, yung tipong mga around 220 GSM, 260 GSM na mga RC satin, at kahit papano wala ka na ring masyadong i-modify dito sa printer na to. Pero may mga mangilan-ngilan akong nakikita na nasa printing business, minomodify din nila etong printer na to. Pero nung nakagamit ako neto, hindi ko na siya minodified. Ang ibig ko sabihin kung paano siya minomodified, tinatanggalan din siya ng shark teeth or inaalis yung kanyang roller. Yung pinaka pizza roller niya tinatanggal para hindi nagbabakat-bakat once na nagpiprint sila ng medyo makakapal. Pero nung sa experience ko dati, may mga bumabakat-bakat, pero okay na okay pa naman. Hindi naman ako masyado maarte ng ganon. Pero when it comes lang naman kapag meron kayong mga customer na sobrang aarte, talagang mag-print talaga kayo dapat sa mga designated na mga media. Kagaya nga netong Epson 3210, mas maganda kung magpiprint kayo ng photo dito ay sa RC satin ninyo print. Pero mga tropa, nung gumagamit ako ng printer na yan, ay hindi ko na-experience yung mga shark teeth when it comes sa pagpiprint ko using vinyl sticker na iTech. Talagang okay na okay to kasi meron siyang scanner din. Pwede ka pang mag-xerox ng document once na naka-pigment ink ka. Pero kung naka-sublimation ka, useless naman talaga yung, alam nyo naman na yung xerox, di ba? Hindi naman natin kailangan ng pagsi-xerox kapag ka sublimation na yung inyong piniprint. Sa mga wala pang alam tungkol sa sublimation,
sublimation, mag-research muna kayo dyan. Panoorin nyo yung mga iba kong upload kung bakit ko sinasabi na useless yung Xerox or pag photocopy or useless yung mga scanner ninyo kung gagamitin nyo yung mga 3-in-1 printer for sublimation printing. And mga tropa, ito yung another variant niya, Epson 3216. Same lang sila ng specs and ang pinagkaiba lang nila ay yung kulay. Nakikita nyo naman, ito white and ito ay black. And meron naman din tayo ditong Epson 1210 or ito yung same lang din to ng 3210 and 3216 pero ang pinagkaiba nito ay wala siyang scanner. Kagaya nga ng sinabi ko, kung medyo may budget ka, kung papasukin mo yung sublimation printing mga tropa, ito ang gamitin mo imbis na bibili ka ng Epson 121. Pero kung wala ka talagang budget tapos magdadagdag ka ng sublimation printer, okay naman to. Pero kung may budget ka nga, eto na ang bilhin mo para hindi na sumakit ang ulo mo. Kasi napakaganda or mas malinaw ng D-Hamac etong mga printer na to, etong 1210 at 3210 when it comes sa mga resolution kung ikukumpara mo dito. Yung linaw netong Epson 121 ay yung linaw lang ng pagpo-photocopy netong mga Epson 3210. Ganun talaga, sobrang layo. Kaya mas maganda talaga kung eto yung gagamitin mo kung hindi mo kailangan ng mga scanner, 'di ba? Kasi etong Epson 1210 ay pang print lang talaga siya. So, move forward tayo mga tropa. Nakikita nyo naman siguro yung mga presyo, 'di ba? Eto no, isinusunod-sunod ko to tungkol sa kanilang mga presyo papataas ng papataas. And kung tatanungin nyo ako mga tropa, eto yung printer ko na Epson 5290. Pero mga tropa, etong printer na to, kung gagamitin nyo for sublimation, wag nyo nang gamitin. For pigment ink lang talaga and dye ink. Yung ganito ko mga tropa, ginagamit ko lang siya for document printing and pagpiprint ng mga picture din. Minsan nagpiprint din ako dito ng mga sticker kahit na dye ink lang. Pwede naman talaga magprint ng sticker kahit na dye ink yung inyong mga printer, pero conforme kung saan gagamitin. Kung outdoor ay talagang kailangan nyo ay pigment ink. At mga tropa, ito ang tatandaan nyo bago humaba yung video natin. Walang printer na kayang i-accommodate yung business mo ng isang printer lang ang gagamitin mo. Ako, mga tropa, dalawa yung printer ko na lang dito. Epson 5290 para sa document printing and Epson 805 para sa pigment ink at pagpiprint ko ng stickers. At mga tropa ko, idadagdag ko lang to, kung ano talagang printer yung maganda sa pigment ink, ang masasabi ko talaga dyan, yung printer kung ano yung kaya mong i-avail sa ngayon or kung anong printer yung meron ka. Sa ink naman, kung anong ink ang maganda na pigment ink or sublimation, nakadepende yan sa mga mata mo or nakadepende yan sa trip mo. Subjective kasi talaga yung kung anong magandang ink para sa akin. Yun lang talaga. At sa pag-convert mga tropa, wala kayong ibang gagawin dyan kundi isasalin nyo lang yung pigment ink na i-avail ninyo. Kasi mga tropa, yung mga printers na nabanggit ko, may mga ink siyang kasama na dye ink. Eto, hindi nyo siya gagamitin, ibebenta nyo siya. Kagaya ko, bumibili ako ng mga ink galing sa mga converted or nag-convert ng printer. Yung mga original na ganito, binibili ko siya. Pwede nyo tong ibenta, 'di ba? Para kahit papano, meron kayong pangdagdag budget. Kasi wala naman ibang ginagawa sa pagko-convert. Isasalin nyo lang yung ink na binili ninyo na pigment ink. Napakarami kasing walang alam sa pagko-convert. Isasalin nyo lang yon. Wala nang iba pa. Lahat ng nabanggit ko na printer, isasalin nyo lang yon. Yung mga pigment ink, maliban na lang pagdating sa workforce printer. May mga ginagawang tweaks doon. Yun nga yung pag-chipless. Sana nakatulong din to. And eto na nga yung Epson 5590. Same lang din sila netong Epson 5290. Mas latest lang etong Epson 5590 and etong 5590, meron na siyang maintenance box na tinatawag. Kumbaga, ito yung upgraded version nung 5290. Mga tropa, ito yung sasabihin ko sa inyo, hanggat meron kayong nakikita or available na Epson 5290, ay bilihin nyo na kung magpiprinting business kayo mga tropa ko, dahil ito na yung magiging available sooner or later. Mapipace out na etong Epson 5290. Kagaya ng mga nangyari sa printer ko na Epson 805 na talagang phase out na, at ang bago ng printer ng Epson 805, eto na yung latest model niya, yung Epson 8050. Sa mga nakakapanood ng vlogs natin before or yung matagal nang
nakasubaybay dito sa YouTube channel natin, nung bagong labas netong Epson 8050, sinasabi ko sa inyo lahat ng mga maintenance box napakapangit. Dahil alam nyo na yon na bago pa yung technology na yon at kahit papano wala pa tayong alam, pero mga tropa, ang masasabi ko ngayon, wala na tayong magagawa sa mga bagong printers na models ni Epson, kundi mag-adapt na lang tayo sa mga newer model nila. So ako mga tropa, personally, plano kong bumili ng printer na to. Medyo meron pa lang akong mga priorities, pero sana maka-avail ako netong printer na to ngayong taon para ma-upgrade ko din yung Epson 805 ko. Kasi di hamak na napakabilis mag-print netong Epson 8050 kung ikukumpara mo siya dito sa Epson 805. Ganun naman kasi talaga Once na may mga bagong model si Epson, kahit papano dumadagdag yung specs niya or mas nag-upgrade. Gagaya nga netong Epson 5290, mas mabilis mag-print ang Epson 5590 ng kahit papano. So ganun din yung pagkadating dito sa Epson 8050. Mga tropa, etong Epson 8050 nga pala at etong Epson 805 ay 6 colors printer. Ano ba yung pinag-aiba ng 6 colors printer? Mas maganda yung color management or yung color profile ng mga mararami yung ginagamit na ink. Kasi isipin nyo na lang, yung kulay na i-achieve ninyo kapag 4 colors lang, syempre mas madali na ma-achieve yon kung 6 na kulay yung inyong mga printer. Meron nga akong nakita mga tropa, parang 7 or parang 8 pa nga yung ink nung isang printer. Hindi ko na lang maalala kung anong brands yon. Parang Canon ata nakita ko meron pa siyang parang gray color, mga ganyan. Bukod sa parang pinaka-black niya, meron pa siyang mapuputla na black, parang mga gray, mga ganyan, no? Kasi etong 6 colors, meron siyang light cyan and meron siyang light magenta. Nakalimutan ko lang kung anong model ng printer yung napanood ko dati sa vlog. Parang 8 colors nga ata yun or 7. Basta meron siyang kulay gray na kulay. Yung mismong gray na nakulay na timplado dun sa kanyang cartridge. So, ganun lang talaga. Kung medyo may budget ka at magsisimula ka ng sticker printing or kung ano-anong tungkol sa mga printing business, eto na lang yung may sasuggest ko sa inyo kahit papano, diba? Pero kagaya nga ng sinabi ko, walang printer na mai-accommodate niya yung iba mo pang planong i-cater. Kasi eto, print lang talaga yung capabilities niya. So, bukod dito sa printer na to, kailangan mo pa ng katandem niya na pang document printing naman, kagaya nga nung sa akin. Pero nakadepende sa inyo kung gusto nyo talagang medyo nagtitipid-tipid kayo no? Nasa diskarte nyo na lang din kasi yan Malalaman nyo yan mga tropa kapag nakabili kayo ng printer, yung sinasabi ko nga na walang printer na kayang i-accommodate lahat ng mga gusto nyong i-cater. Yun lang talaga. Nakita nyo naman from 5,000 binanggit natin up to 16,000 plus. Ito yung mga printers na pwedeng pang sublimation and pang pigment ink. At next naman natin etong Epson 11050. Nakikita ko medyo tumataas na yung presyo nito Nung medyo bago lang yung labas netong printer na to, Epson 11050, around 22,000 or 20,000 lang siya. Bago nga pala yan, ito yung kanyang model, yung Epson 1300. Para rin siyang Epson 805 dati na ngayon ay Epson 8050 na. Kung makakakita kayo ng Epson 1300, kahit papano yun talaga yung mga suggested ko kung ikukumpara mo siya dito sa Epson 11050. Pero kung wala ka na talaga makikita, wala na talaga tayong magagawa. Mag-adapt na lang tayo sa mga bagong printer na to, diba? So, A3 printer to. So, bibili ka lang neto kung mag-cater ka ng mga Sintra board, ng mga malalaking size, yung mga tipong A3 size nga. So, kung wala ka namang mga customer na A3 size na mga Sintra boards or mga stickers or mga documents, I highly suggest na huwag ka na munang bumili ng mga ganito kalalaking printer. So, mag-stick ka na lang muna sa mga A4, short, and long na kayang mag-accommodate, 'di ba? Kasi alam mo 'yon, parang hindi mo magagamit yung specification niya ng full kung wala ka namang customer na ganon. Although naka-ready na, kung talagang may budget naman kayo, i-go nyo na, 'di ba? Next ko naman nababanggitin etong Epson 14150. Etong Epson 11050, wala kasi siyang scanner. Para rin lang siyang Epson 8050. And when it comes naman dito sa Epson 14150, meron siyang ADF. Kumbaga parang upgraded version siya neto ni Epson 5290. Ayan or neto ni Epson 5590. Meron siyang capabilities na makapag-print ng A3 size at duplex, baliktadan. Kasi etong
mga nabanggit ko na mga una-unang printer, harap lang yung kaya niyang printan. So etong mga ganito na merong mga duplex capability, kaya niyang mag-print ng baliktada na hindi nyo na hinahawakan yung papel. Pero mga tropa, makikita ninyo, napakamahal na ng presyo nito, 29 mil na. Kung medyo budget gamings ka, hindi ko may sasuggest talaga to eh. Bibilihin nyo lang tong printer na to kung talagang tipong may mga customer na kayo na alam nyo na ma-cater nyo or magagamit nyo yung pinaka-specs niya, di ba? Pero kung medyo hobbyist ka pa lang or medyo na-hype ka lang dito sa printing business, malulugi ka talaga niya kung hindi mo magagamit yung capabilities na yan. Pero ang kinagandaan kasi dito sa printing business natin, kahit pa paano, nasa iyo yung mga materials, di ba? Kung malugi-lugi ka man dyan, at least nasa iyo yung materials, pwede mong gamitin pang personal use, di ba? Eto, medyo nangihinayang ako dito kung medyo baguhan pa kayo sa mga printing business Siguro bilihin nyo na lang tong mga printer na ganito kung medyo malakasan na yung inyong mga printing. Magsimula muna kayo sa mga mabababang models. Yun talaga yung isasuggest ko sa inyo kasi kahit pa paano magamay ninyo or makita ninyo yung mga targets ninyo ng mga customer kung ano yung ikini-cater ninyo. And move forward tayo dito sa Epson 18050. Ito naman yung version neto ni Epson 8050 na kaya niyang mag-print din ng A3 pero wala siyang scanner, 'di ba? Walang printer naman kasi na kahit papaano may accommodate lahat ng mga needs mo. Inuulit-ulit ko. And etong Epson 18050, ito yung dating model niya, Epson 1800. So 6 colors printer din siya. Ito kasing mga ganito, 4 colors lang siya. Ang kinagandahan lang ng mga 6 colors napakalinaw or mas maganda yung output niya when it comes sa mga picture. Talagang ayun talaga yung pinili ko na mga 6 colors kagaya nung Epson 805. Talagang hindi ako nagsisisi, napakaganda nung output niya. Kasi yung mga ganitong models, mga tropa ng printer, eto na yung mga pwede na rin kung sa studio yung business mo ng printing. And kung may mga photo studio ka, yung mga ganyan, graduation picture, napakaganda nito kung ipipigment ink mo din using Inkrite, mga ganyan. Kasi naririnig ko ngayon, malakas yung Inkrite ngayon kasi wala na daw color correction na ginagawa doon. Kung ikukumpara mo sa mga Kuyi or Hansol na meron pang mga color correction na mga ginagawa. Ako hindi ko pa na-experience personally yung Inkrite na ink kasi nag-stick ako sa Hansol kasi mas gamay ko na yung Hansol Parang maninibago kasi ko kung magpapalit ako ng brands. Okay na ako sa Hansol pigment ink so far. And kagaya nga ng sinabi ko, medyo may kamahalan na to, 30 mil na. Kung medyo alam mo yun, may budget ka, go talaga, 'di ba? 30,000. Okay naman talaga to and napakarami na ring nagme-message sa akin, siguro meron na ring 5 na ganitong printer yung ginamit nila and okay naman. Nung una, Hansol yung ginagamit nila, nagpalit sila ng Inkrite, naging okay. Hindi na sila nagko-color correction kasi sa pagko-color correction ng mga Kuyi or Hansol, medyo mahirap talaga. Talagang time to time mo pa siya matututunan and ngayon naririnig ko din dito sa mga other groups, yung Kuyi na pigment ink may problema daw sa magenta. At sinasabi ko nga sa inyo mga tropa, yung mga brand ng pigment ink, may mga kanya-kanya silang features. Kumbaga may pros and cons din. May maganda, may pangit, 'di ba? Or halimbawa, etong brand na to matagal matuyo, etong brand na to naman mabilis matuyo. Kanya-kanya 'yan. And bawat printer na nababanggit ko dito, may mga kanya-kanya silang mga color management or color profile. Kahit na same brand sila, 'di ba? Kahit na same brand, iba-iba pa rin yung mga output niyan when it comes sa mga resolution. So, ayun lang ang tatandaan ninyo. So, mga tropa, eto naman kung medyo yung tipong magtatayo ka talaga ng business na mag-aarkila ka ng pwesto, eto yung sinasabi ko sa inyo na kailangan meron talaga kayo neto. Kasi yung mga una-una kong mga nabanggit, kagaya ng Epson 3210, 5290, aaminin ko sa inyo, hindi sila ganoon kabilisan mag-print. Medyo may kabagalan talaga. Hindi naman totally kabagalan, pero tolerable naman sa totoo lang. So kung gusto niyo ng mga pangratratan na print at yung tipong hindi kayo nag-aantay, gusto niyo mabilis talaga, I highly suggest na bumili kayo ng workforce printer. Ito talaga kasi napakabilis niyan mag-print. Kayang-kaya niyang mag-print ng isang ream ng bond paper na parang halos wala pang 1 oras. Nakadepende kasi talaga kung ano yung i-cater ninyo na business, kung into document printing ka or calendar
chart printing or sticker printing. And etong mga printer na to, pwede rin naman mag-print dito ng mga vinyl stickers, 'di ba? Ang bentahe lang na itong workforce printer napakabilis niyang mag-print. Kung nakikita ninyo dito sa screen nga natin, phase out na siya etong model na to, or mahirap nang makahanap ng mga ganitong model. 3-in-1 printer din to mga tropa, or parang 4-in-1 pa nga. Ayan o, nakikita ninyo meron siyang scanner pero phase out na siya. Ang bago niyang model ngayon etong Epson 5890 na workforce printer. Sa workforce printer, meron ditong tinatawag na pag-chipless. Yung pag-chipless mga tropa, eto kasi yung process kung saan minomodified yung software netong mga printer na to para makagamit kayo ng alternative na ink at alternative na cartridge kung saan nilalagay yung mga ink ng inyong printer. So ang life hack na ibibigay ko sa inyo kung gusto nyong mag-avail ng mga workforce printer, bumili kayo ng mga workforce printer ng original pa, yung untouched pa. Ibig ko sabihin yung hindi pa naka-chipless. Kagaya neto mga tropa, workforce printer 5390. Etong model na to ay print function lang. Kung nakikita ninyo 17,000, pero kung naka-chipless na siya 24,000 na. Napakalaking halaga, 'di ba? So ang maisasuggest ko sa inyo bumili muna kayo ng hindi pa chipless, tsaka kayo maghanap ng lehitimo or yung mga kilalang technician talaga sa larangan ng pag-chipless. Yung talagang sinusuportahan ka kung may mga problema ka. Yung talagang yung sabihin na natin na only support, 'di ba? Yung tunay yung tunay na only support, yung hindi yung inuuto ka lang, 'di ba? So ayun, nakita nyo naman kasi siguro yung presyo talaga. Pero kung ayaw nyong ma-hassle mga tropa, bumili na kayo ng yung naka-chipless na. Kasi mga tropa, yung pag-chipless, isi-set up din yan sa gagamitin ninyong computer. Ganun din yan So ayun talaga, sana kahit papano nagkaroon kayo ng mga idea or nalaman nyo yung mga price range ng mga printer para sa pigment ink and sublimation. Lahat yan pwede sa pigment ink and sublimation. Wag lang kayong magsa-sublimation kapag may mga scanner or yung mga photocopy. Masasayang. Sayang yung pictures ng inyong mga printer. And mga tropa, share ko lang din sa mga bagong models na Epson printer, medyo may kabilisan siyang maubos yung kani-kanilang ink. Kasi mga tropa, mas malilinaw yung mga output nila kung ikukumpara mo sa mga previous na version. Syempre, the more na mas marami yung nakukonsume na ink or mas malinaw yung ipoprovide na output, mas mabilis maubos din yung mga ink ninyo, 'di ba? Sana nagigets nyo yung thoughts ko na yon. And sa paggamit din nito mga tropa, make sure nyo lang na hindi na kayo papalit-palit ng ink. Kumbaga magpipigment ink ka na, 'di ba? Dito sa mga Epson 8050, 11050, 14150, make sure nyo kung magko-convert kayo itutuloy-tuloy nyo na, 'di ba? Kumbaga isipin nyo na mismo kung anong ink yung gagamitin ninyo. And pagdating naman sa mga dito sa workforce printer, eto kasi pagka binili nyo to ng brand new pa or yung hindi pa na chipless, may mga kasama tong mga libreng ink. Kung gagamitin nyo yon, yung mga libreng ink na yon, okay lang din naman. Tapos tsaka na kayo mag chipless. Nasa sa inyo yan, depende sa diskarte ninyo. Kasi may nagtanong sa atin kung okay lang daw bang gamitin muna nila yung kasama na ink bago sila mag chipless. Okay lang din naman, kagaya nga ng sinabi ko, nasa sa inyo yung diskarte. Napakarami naman na gumagawa nun. So dito lang yung medyo wina-warningan ko kayo, make sure lang na hindi kayo papalit-palit. Pigment ka na. Dye ink ka na. Kasi may mga vloggers na nag-avail na itong Epson 8050 kagaya ni Bentek, hindi tumagal sa kanya yung Epson 8050 niya, nagkaroon kagad ng problema and nasira na. Pagkakaalam ko, binigay niya na din yon sa isang YouTuber din. Nakalimutan ko lang yung pangalan, pero isa yun sa mga pinapanoodan ko din na mga vlogs. So ayun, pero hindi ko naman kayo tinatakot nga dito sa Epson 8050 or sa mga printer na mga may maintenance box, kasi wala na tayong iba pang magagawa kumbaga kailangan na natin mag-adapt kung magpi-printing business kayo talaga. Wala, yun na talaga, kasi wala namang printer na kagaya nito ni Epson na alam mo yun, na i-convert mo into pigment ink. Yung Canon hindi yan compatible sa pigment ink. Well, magagamit mo siguro mga 2 weeks or 3 weeks
graphics, and sure na sure ako magbabara agad yan. Kung tatanungin nyo naman ako kung may mga pigment ink na Canon or pigment ink na printers talaga, meron naman talaga na pigment ink na siya mismo. Pero kung gagamitin mo siya for printing business, negative talaga. Kasi unang-una, napakamahal. Kumbaga, parang niloloko mo lang yung sarili mo na nagka-customer ka nga, pero yung cost or yung mga presyo ng mga materials, napakamahal. Unang-una, yung mga original na pigment ink, 'di ba? Kaya tayo nagko-convert, nagdi-discarte tayo para kahit papano malaki yung income na makakuha natin or ma-provide ng printer natin. Kasi kung original na pigment ink yung gagamitin mo or original printer for pigment ink, napakamahal talaga. Meron ako mga vlogs na ipinaliwanag ko yon kung bakit walang gumagamit ng printer na pigment ink when it comes sa original pigment ink. Pero technically, may mga gumagamit, pero make sure nyo lang na sapat yung pagpipresyo ninyo. Yung hindi kasing presyo ng mga presyuhan natin. So, kagaya nito, napakarami kong piniprint araw-araw ng mga vinyl sticker. Usually, ang singil ko dito 80 to 85 or 90 or 70 or 60. Nakadepende sa dami ng ipapaprint ng customer ko. So, kung original ink ang gamit mo na mismong original ink na pigment or mismong Canon pigment ink na printer, talagang mangangamote ka. Kasi mga tropa, yung isang bote lang na ink na original pigment, parang 1,000 mahigit na. And eto, estimatedly ko lang naman, yung isang set ng mga color ng ink natin, ng pigment ink, parang roughly around less 500 lang din yung naipiprint niya. Ano ko lang yun parang estimatedly ko lang kasi one time, marami akong customer, talagang hindi ako nagre-refill. Inaantay ko kung ilan yung possible ko na ma-print na stickers dun sa as in isang set ko ng ink. So, nasa sa inyo kung original printer talaga yung pigment ink ang gagamitin ninyo, 'di ba? Pero anyway, ito yung topic nga natin. Ito yung mga printers na pwedeng pang pigment ink and pwedeng pang sublimation. So, dito na natin siguro tapusin to kahit babano. And message nyo na lang ako kung may mga katanungan kayo. Wait nyo na lang yung reply ko. And kagaya nga ng sinabi ko, kahit papano give and take na lang naman din tayo, no? Or kahit papano naman mag-subscribe naman kayo dito sa YouTube channel natin. At kung gusto nyong mag-avail ng mga templates, dahil mga tropa, ayan yung isa sa mga dahilan kung bakit natin nasusustain yung YouTube channel natin sa mga pag-a-avail ninyo ng mga templates, diba? Or kung gusto nyong magbigay ng mga token of appreciation na kahit papano yung mga bukal-bukal lang sa kalooban nyo, no? Nandyan yung Gcash ko sa description ng video natin. At lagi ko sinasabi mga tropa, huwag magpapauto. Like, share, and subscribe. Hindi naan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.